Daddy? Cornflakes? Thank you. Yaya, cornflakes daw. Ha? Cornflakes. Can you please get her cornflakes? Yes, ma'am. Kunin ko, ha? Yeah, Peachy, wait for your cornflakes. Ano yung conflict? Do you like your food? Bisita, gusto daw ni Peachy ng conflict. Oh, kunin mo. Yung nalagyan doon, oh. Ano lalagyan? Naku naman, siguro naman meron kang mata, balikat at saka ulo. Marunong ka naman siguro magbasa, nandun na. Sige naman, sige na. Excuse po. Nina, ano ba yung conflict? Ay, ate. Pinipig pala to. Yung pala yung English nun. Ate, hindi yan pinipig. Cornflakes nga, di ba? Ako na nga. Peachy! Almighty Yaya, nag-instrumental itong sinanakuha ko dahil ito ay wikang tumutugon sa pangangailangan ng tao. Komunikasyon instrumental. Ang komunikasyon na ito ay mahalaga sa pang-araw-araw na buhay sa trabaho, tahanan, lalo na sa pakikitungo sa ibang tao. Gaya na lamang pakipag-ugnayan niya sa kasambahay o kapitbahay upang maging maayos ang gawaing bahay o problema. Ito ay nagpakita ng kanyang layunin na makipagkoordinasyon sa kapwa at makatulong upang maging maayos ang daloy ng ugnayan sa kapwa. Sinasagot-sagot mo pa yung tita mo, Nick mo. I just don't know kung bakit ako laging pinag-iinitan dito sa bahay. Yung friends ko, they're allowed to go out without curfew. Si Angelique may sariling kotse. Pero ako, wala. Malas mo. Hindi ka pinanganak sa pamilya ng mga kaibigan mo. Dapat kasi ikaw, tinitingnan mo yung kung anong grasyang meron ka. At saka hindi ka na bata. Parang hindi naman maganda yung kalagayan ng tita mo, Nick mo. I don't think so. Ang sarap-sarap na nga ng buhay niya ever since pinakasalan siya ng daddy ko. Naku, hindi mo ba naisip kung ano ang kailangan niyang gawin para pakisamahan ka araw-araw? Diyan sa ugali mo? Naging regulatoryo ito dahil kumukontrol ito na ugali ng ibang tao. Napili ko ang isang scene sa Our Mighty Yaya dun sa part na pinagsasabihan at dinidisiplina ni Yaya ang pinakamatandang anak ng kanyang amo. Pinagsasabihan ito ni Yaya na malinaw at maayos upang maintindihan nila ang sakripisyo na ginagawa ng kanilang stepmom upang makasama sa kanila ang maayos gaya ng tunay nilang magulang. Pichi! You make faster! You're late! Yaya, I don't understand you. Me also! Basta bilisan mo lang dyan! Kevin! You wake up! Basta mga kanila kayo, nahihirapan na ako sa inyo! Ate Verge, bilisan mo raw kasi baka mali na dalawang bata. Oo, sige, okay na. You know when Yaya is coming back? I don't know. That's your puta. What you say? What? Nagtatagalog ka? Shh! Sabihin ni Tita. She will get mad. Ito ay tinawag na interactional dahil mapapansin sa scene ng Our Mighty Yaya ang pag-uusap ng bida at iba pang mga karakter. Halimbawa, ang paggising niya sa kanyang mga alaga dahil ito ay papasok sa paaralan at ang pag-uusap nila ng kanyang kapwa Yaya. Pati na rin ang pag-aaway nila ng kanyang alaga dahil nais ng bata kumain ng chocolate na pinaghihigpit ng amo na huwag itong pakainin. What's wrong with Kevin? Nilalagnat po, ma'am. Sir, siguro dapat na natin sandalin sa doktor kasi po hindi bumababa ang lagnat niya eh. Sige, handa ko ng kotse. Siguro nga dapat ihatid na natin siya sa ospital. Daddy, is Kevin going to be okay? Yes, anak. Don't worry about your brother. He's gonna be fine. But tonight, you sleep in a room. Sir, ako na lang po magbabantay kay Kevin sa ospital. Sige. We need to immediately administer a series of blood tests on your son so that we can ascertain if his condition is brought about by dengue. Dengue? How could he possibly contract dengue? We make sure that there are no mosquitoes sa bahay namin. He could have contracted it anywhere. There's an incubation period before the symptoms of dengue emerge. Kailangan lang po natin ma-confine sa ospital ang bata para ma-monitor at ma-obserbahan. What is important is, malaman natin what is wrong with the boy. Kevin, the doctor wants to run a series of tests now, just to make sure you're gonna get better. What will they do, Dad? This will not hurt Kevin. Parang kagat lang ng langgam. Baliwala yan, Kev. I've done that so many times. I swear, hindi masakit. See? Kung kaya ng ate mo, dapat mas lalo mong kayanin, ha? They're gonna take a small amount of blood from you, ha? Blood? Why? We just want to make sure you'll be fine, Kevin. It's not gonna hurt Kevin.
okay? Ay, nurse, ano to? Diyan po ilalagay yung kukuhanin na blood. Ganito kadami pati to? Gagawa pa kayo ng dinuguan? Baka naman pati batchoy, gagawa pa kayo. Ano ba yung dinuguan? Don't worry, Kevin. Your Tita Monique is here for you. Yayin? Yayin? Saan si Yayin? Sa scene na ito, ang aking napili ay personal dahil ito ay nagpapahayag ng damdamin ng bawat isa. Ito ay nagpapalakas ng loob ng kanyang pamilya at dito nababase kung gaano nila kamahal ang isa't isa.